Ikaw po ba ay may high blood pressure? Ano nga ba mga senyales para malaman po natin na meron kang high blood pressure at ano yung mga dapat mong iwasan at mga dapat mong kainin para po malaman natin na ikaw po ay may high blood pressure? So ano nga ba ang high blood pressure? Ang high blood pressure po ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon po ng problema ang ating puso para mag-pump yung ating heart para po mag-circulate ang ating dugo. Nagkakaroon po ng mataas na pressure diyan po sa ating mga arteries na hirap po ang ating puso para i-pump ito. So, kailan nga ba natin malalaman na meron po tayong high blood pressure? Alam niyo po ba na ang high blood pressure ay silent killer po yan? Minsan po hindi po natin alam, meron na po pala tayong high blood pressure. Ano po ang mga senyales para malaman po natin? Nagkakaroon ka po ng headache, pananakit ng ulo, nagkakaroon ka po ng dizziness at nahihilo ka po, nagkakaroon ka po ng shortness of breath at nagkakaroon ka din po ng unusual irregular heartbeat, nagkakaroon ka po ng matinding weakness or fatigue, feeling mo po ay ikaw ay mahihimatay. Ang normal po na blood pressure dapat nasa less than 120/80 ang ating blood pressure. Ito po ay according sa American Heart Association. So, kailangan po hindi po yan tumaas. Kapag po tumataas yan, nagkakaroon po tayo ng different stages of hypertension or high blood pressure. Meron po tayong tinatawag na pre-hypertension, stage 1, stage 2, at saka po yung hypertensive crisis. Yan po yung hypertensive crisis kapag po ang ating blood pressure ay 180/120. Kapag kaganyan na po ang ating blood pressure, kailangan nyo na po mag-rush going to the hospital or sa emergency room dahil maaari na po kayo magkaroon ng stroke, heart failure, at kidney failure. Napaka-importante po ng time kasi kapag po yan ay sinawalang bahala nyo po, maaari po itong mag-lead sa mas damage po ang maaari nitong ibigay sa inyo. Ano po yung mga dapat mong gawin kapag po ito ay umaatake na po sa inyo? Una po sa lahat, tumigil ka po muna sa inyong ginagawa. Mamahinga ka po, tumigil ka po, i-check mo ang inyong blood pressure, huminga po kayo na mas mabagal para mas kumalma at mas mag-relax po ang ating puso at ang ating buong katawan. So ano po yung mga dapat nating gawin at dapat nating kainin para po magkaroon po tayo ng disiplina sa ating blood pressure? So, ano po ba ang mga nagtitrigger para magkaroon po ng high blood pressure? Una po sa lahat, kapag ikaw ay stress, kung ikaw ay may too much na activity, sobrang high po nung activity level na ginagawa ninyo, o kaya naman po ay maaaring genetic at maaaring smoking po kayo ng cigarettes or take po kayo ng alcohol or umiinom po kayo ng alak, nagkakaroon po kayo ng sedentary lifestyle, kulang po kayo sa activity. So, yan po yung mga possible na maaaring mag-cause ng inyong high blood pressure. So, ano nga ba yung mga pagkain na dapat mong kainin na included po sa inyong diet? Base po sa American Association, kailangan po ang inyong diet ay DASH diet. Ano po ba ang DASH diet? Ang DASH diet po ay diet approach to stop hypertension. So ano po yung mga included dyan sa diet plan po na yan? Kailangan mas maraming gulay. Okay? Half of your plate, kailangan po ay gulay at prutas. Tapos yung 20% po ay yung protein at saka po the rest will be your carbohydrates. So ano nga ba ang mga pagkain na maaari mong idagdag sa inyong DASH diet? Maaari ka po maglagay ng saging, avocado, kulay green po na gulay, kamatis, dalandan, mani, kumain po tayo niyan. Mataas po sa omega-3 katulad po ng salmon, tuna, sardinas, napakaganda po niyan para po sa blood pressure. Pinopromote nito ay kailangan po ang ating sodium level ay nasa tama lamang po. Yung salt intake po natin na kinukonsume kada araw ay dapat nasa 2,300 mg lamang. Kapag ikaw ay tumaas na po dyan, ay maaari ka pong magkaroon ng high blood pressure. Ang normal po na salt intake para po sa mga may sakit sa puso, kailangan less than 2,000 milligrams. Yan po ang specific na amount ng salt na dapat tinitake pagka ikaw ay may sakit na po sa puso. Palagi po natin tatandaan, kapag ikaw ay may high blood pressure, maaaring ang kaugnay nito ay meron kang sakit sa puso, or meron ka pong stroke at meron kang kidney problem. Yan po ang magkakaugnay. Alin man dyan ang mauna, maaari pong lahat po yan ay maaari mong maranasan o magkaroon kapag ikaw ay hindi po tumino sa inyong diet at sa inyong lifestyle. So, when it comes to lifestyle, kailangan po regular exercises. Kailangan po palagi po kayo mag-exercise. Physical activity, sobrang importante. Walking, productive po ang inyong activity sa daily life. Kailangan nyo po mag-quit ng smoking dahil ang smoking have the high risk po para po sa mga may hypertension. Yan po ang number 1 leading cause
Also po, pagka kayo ay obese, kailangan nyo po mag-lose ng weight. Nakaganda din po na ilagay nyo po sa inyong diet ang potassium, katulad po ng saging. Mataas po sa potassium ang saging na nakakaganda po para po sa regular beating ng ating heart. Napakaganda po niyan para po sa ating puso. At meron din po mataas na potassium katulad po ng mga patatas. Potassium po, malaki po ang factor niyan sa ating puso. Yan po yung kapag po tumaas ang inyong potassium, hyperkalemia or hypokalemia, nagkakaroon po yan ng impact sa ating puso. Maaaring tachycardia or mas mabilis na pagtibok ng inyong puso. So may factor din po ang ating mga kinakain. Maaari po tayo magpakonsulta sa ating doktor, sa ating cardiologist, lalong-lalo na pagka nalaman natin na meron po tayong high blood pressure. Alam niyo po ba na maaari ka din po magkaroon ng demensya kapag po ikaw ay may high blood pressure dahil ang ating pong utak, kapag po ang ating mga vessels dyan ay nahihirapan mag-circulate ng blood, maaari ka po magkaroon ng demensya or pagiging makalimutin. Alam niyo po ba na mas nakakabuti kapag meron po tayong diary, ang tinatawag po dyan. Kumbaga, everyday from morning, tanghali or before ka matulog, kailangan mo pong i-check ang inyong blood pressure. Isusulat mo po yan sa everyday na diary mo. And then from that point, everyday mas na-monitor mo at po pwede mo pong dali ng inyong diary sa inyong doktor para makita po niya kung paano po yung improvement ng inyong self-management sa inyong blood pressure. Kaya palagi po natin tatandaan, ang simpleng blood pressure po natin kapag tumaas at hindi po ito naagapan at lumala, kailangan po na mas malaman natin na mas maaga to prevent yung mga much more damage na pwede nitong gawin sa atin. Lamang po.